Sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News. Labindalawang katao patay sa nasunog na residential building sa London. Ilang Pilipino sugatan. Mga sikyu at pulis nagka-misencounter sa Resorts World Manila. Mga gusali na sniper at machine gun nests ng Maute nabawi na ng AFP. Presyo ng bigas sa Marawi City umaabot sa 225 pesos kada kilo. Empleyado ng Manila North Harbor Port Incorporated huli sa akto ng pagnanakaw sa sasakyang ipinapaship sa Roro. SMB wagi laban sa Star sa Game 3 dahil sa game-winning shot ni Marshall Lassiter. Dalawang pambato ng Pilipinas sa isang international skills competition matagumpay na nakapag-uwi ng medalya. Ano-ano ang mga kontrobersyal na slogan ng Department of Tourism? Kakaibang gamit sa paggawa ng pancake na invento. Paolo Ballesteros pinuri ni Gal Gadot sa kanyang Wonder Woman makeup transformation. Justin Bieber binato ng bote ng mineral water dahil hindi kayang kantahin ang kanyang sariling kanta. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Building sa London nasunog. Nako, may mga kamag-anak po ba kayo sa London? Isang 24-story building ang nasunog sa London simula pa ito kahapon. Kung ilan na ang kumpirmadong nasawi at kung may mga Pinoy ba na nadamay sa trahedya. Alamin natin sa Balitang Abroad ni RH48 Sheila Idubas. Labing-dalawa ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 70 ang sugatan, 20 rito ay nasa kritikal na kondisyon. Makaraang masunog ang isang 24-story housing block sa Central London. Mistulang impyerno ang Grenfell Tower Residential Apartments sa North Kensington area habang nilalamon ng apoy. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng gusali bago ito kumalat dakong 1:00 ng madaling araw ng Miyerkules, oras sa London, tanghali naman sa Pilipinas. Ilang residente ang namataang sumigaw at humihingi ng tulong habang ilan ay napilitang tumalon upang makaligtas sa sunog. Daan-daang firefighters naman ang agad na rumisponde sa insidente habang ayon sa ilang mga saksi, wala umano silang narinig na alarm nang sumiklab ang apoy. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy sa London na may mga Pinoy ang nasaktan sa sunog. Habang ang mga nakaligtas at naapektuhan ay pansamantalang tumutuloy ngayon sa St. Clement's Church, sa St. Francis Assisi Church at iba pang evacuation centers. Pinangangambahan na madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi habang nagsasagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Nanawagan naman sa publiko ang Kensington and Chelsea Tenant Management Organization, pribadong kumpanya na responsable sa maintenance ng tower, na magbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng sunog. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ito pa isang balitang sunog, 2 bahay na sunog. Tinupok ng apoy ang 2 bahay sa Quezon City kung may nasawi ba sa insidente at kung ano ang posibleng sanhi ng sunog. Alamin po natin yan sa report ni RH09, Sunny Casulia.
Isa ang patay sa sunog na tumupok sa dalawang bahay sa Scout Fuentebella, Barangay Laging Handa, Quezon City kaninang madaling araw. Nagsimula ang sunog dakong alas 2:57 na madaling araw at idineklarang fire out dakong alas 4 na madaling araw. Isang sasakyan din ang bahagyang nasunog at tinatayang nasa 1 milyon ang halaga ng mga ari-ari ang tinupok ng apoy sa sunog na hindi pa malinaw ang pinagmulan. Hindi pa rin nakilala ang natagpuang bangkay habang pinaghahanap ng otoridad ang dalawa nitong kasamahan. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Tanong, Miss Encounter? Nagkaroon naman ng Miss Encounter sa pagitan ng mga CQ at mga pulis kaya mas lalong tumagal ang pagresponde sa pamamaril ng lone gunman sa Resorts World Manila. Kung ano-ano pa ang mga lumabas sa investigasyon sa malagim na insidente at kung bakit inakala ng mga biktima na hindi lang isa ang gunman. Alamin natin sa report ni RH44, Viendacles. Nagkaroon ng misencounter ang mga pulis at security personnel ng Resorts World Manila habang nasa kasagsagan ng tensyon sa Casino Hotel noong June 2. Ito ang nadiskubre sa patuloy na investigasyon ng Kamara sa madugong pagsalakay ni Jesse Carlos sa Resorts World at sa naging pagtugon ng mga opisyal at tauhan ng Hotel Casino. Batay sa footage ng CCTV camera, ang hindi sinasadyang barilan ay nangyari sa corridor patungo sa fire exit habang tinutugis ang armadong suspect. Ayon sa mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion ng NCRPO, una silang pinaputukan ng grupo ni Bernard Cahigas, pinuno ng security team ng Resorts World. Sinabi ni Superintendent Limuel Obon na napilitang gumanti ng putok ang kanyang tropa nang mamataan si Cahigas na noon ay nakasibilyan at nakasuot lang ng tsinelas. Binanggit ni Obon na hindi sumagot ang grupo ni Cahigas nang sumigaw ang mga pulis kaya't nangyari ang misencounter. Si Cahigas na head ng security team ng Resorts World ay nasugatan sa barilan. Nagkaroon rin ng linaw kung bakit kumalat noon ang balitang higit sa 2 ang umatake sa Resorts World. Sa bagong closed-circuit television footage ng Resorts World sa hearing ng kamera, makikita ang suspect na si Jesse Carlos na mag-isa lang na pumasok sa Casino Hotel pero aabot sa 300 magkakasunod na putok ang ginawa niya dahilan para mapaniwala ang mga tao na marami ang namamaril o umaatake. Nakadagdag sa maling paniniwala ng mga tao nang ihagis ni Carlos sa nasusunog na gaming table ang isang bag na puno ng bala na sunod-sunod na pumutok. Dahil dito, maaaring nagtago ng husto ang mga na-trap sa loob at mas piniling magbaka sakali sa sunog kaysa sa mga gunman sa labas na inisip nilang marami kahit na nag-iisa lamang si Carlos. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balikan po natin yung balitang sunog sa London. Pinay, kasama sa mga pinaghahanap matapos ang sunog sa Grenfell Tower sa London. Magbabalita ng live si RH06 Sherwin Bata Alfaro. Sherwin, an update. Denise, kinilala na nga ng Philippine Embassy sa United Kingdom ang Pilipina na di mo na kasama doon sa nangyaring sunog dyan sa Grenfell Tower sa West London. Ang pangalan ng Pilipina ay si Ligaya Moore at si Ligaya Moore ay pinaghahanap ngayon ng kanyang mga kamag-anakan. Si Ligaya Moore ay sinasabing residente at nandoon di umano sa Grenfell Tower nung mangyari yung naturang malagim na sunog kahapon oras ng tanghali dito sa Pilipinas at madaling araw naman dyan sa London. Ayon sa Philippine Embassy sa United Kingdom, naglabas na sila ng mga abiso at ng larawan nitong si Ligaya Moore para nga makipag-ugnayan ang sinuman na nasa London na may alam sa kanyang kinaroroonan sa mga oras na ito. Nagbigay din ng contact details na maaaring tawagan o kay maaaring
communicate yung sino man na nakakita o nakakakilala kay Miss Moore na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin sa lahat ng mga Pilipino na nagpahamak o nadamay doon sa sunog sa Grenfell Tower sa Kensington Borough ay pinaniniwalaang si Ligaya Moore pa lamang yung unang Pilipina na identify at inireport ng kanya mga kamag-anakan na nawawala. At kinumpirm nga ng Philippine Embassy sa London na isa pang sanggol yung Pilipina na biktima sa nangyaring sunog doon sa naturang sunog kahapon sa Grenfell Tower sa West London. Ayon kay Consul General Senen na mga lile, ang biktima ay 7 buwang gulang na sanggol na nakalanghap ng usok at nakaranas ng hirap sa paghinga na agad naman na isinugod sa ospital. Ayon pa kay mga lile na ligtas ang sanggol at anumang oras ay maaari nang i-discharge mula sa pagamutan. Ilang Pilipino ang kasama sa 70 katao na nasugatan sa nasunog na gusali habang ang ibang Pinoy naman ay kinikilala na kinakailangan o sila inaalagaan ngayon sa evacuation center sa May Notting Hill sa London. Nagbukas na rin ang iba't ibang 3 evacuation centers na siyang sinusuyod ngayon ng mga tao ng Philippine Embassy sa London. Kasama na rito yung mga evacuation center sa Rugby, Portobello, ito'y sa Walmer Road, ang St. Clement Church na ilan sa mga Pilipinong residente ng Grenfell na nakatakas dun sa sunog ay nandito ngayon kinakalinga sa St. Clement Church sa Gold Street at ang ilan din na mga nag-evacuate ay nasa Westway Sports Center sa Crown Horn sa West London din ito. At nagbukas din ng reception area para doon sa mga naghahanap ng mga kamag-anakan, kaibigan, lalo na yung mga Filipino community natin na iniisa-isa rin na tignan at alamin yung kondisyon ng mga kababayan nating Pilipino doon sa West London. Ang reception at ang area na inallocate dito ng local government ng city ng London ay yung Salvation Army sa Portobello Road. So sa kasalukuyan wala pang accurate na listahan ang Department of Foreign Affairs maging ang Philippine Embassy sa London dahil nagsisimula pa lamang na kolektahin at alamin kung ilan sa mga Pilipino nga na residente ng Grenfell Tower ang kasama doon sa nangyaring sunog at sino-sino ba dito yung hanggang sa kasalukuyan ay hinahanap. Gaya na lamang ng kababayan natin na si Miss Ligaya Moore na ito'y nasa senior age na siya pinaniniwala ang kasama doon sa mga nasa loob ng gusali nitong Grenfell Tower nung mangyari yung sakuna. Dennis? Okay, then Sherwin, linawin ko lang, itong building na ito'y pag-aari ng gobyerno ng London, ano? Ito'y government facility na parang housing unit ito, parang kung sa atin, Bliss. Ito naman, pinatitira dito sa council assisted residence tower na ito, yung mga immigrants na matagal nang nakapag-file ng kanilang petition at inaprobahan na yung kanilang pananatili o yung residency permit nila, meron na. Sila yung pinibigyan ng opportunity na magkaroon ng sarili nilang property o ng bahay, gaya nga nitong Grenfell Tower. Oo. Tapos, saang ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas ang pwede makipag-ugnayan kung sakasakaling may mga kamag-anak na nadamay dyan sa London fire na yan, Sherwin? Oo, bukas lahat ng linya ng Department of Foreign Affairs, lalo na itong Facebook account ng Philippine Embassy sa United Kingdom. Hanapin nyo lamang po yung Philippine Embassy in the United Kingdom sa inyong Facebook at makikita nyo po yung selyo ng Department of Foreign Affairs sa kanilang profile picture at yung London na salita na ito yung official na Facebook page ng embahada natin sa London at sila may mga linya ng komunikasyon na binuksan na rin. Maaring makipag-ugnayan yung mga kababayan natin sa London na nandito sa Pilipinas na alamin yung sitwasyon ng kanilang mga kamag-anakan doon sa pamamagitan ng telepono na 078-0279-0695. Yan po yung emergency number ng embahada natin sa London. Ang ulitin natin, 078-0279-0695. Pag tatag po kayo ng direct dial, mag-a-add lang kayo ng 0044 sa unahan, then yung 78-0279-0695.
0695. Pero kung mag-phone assisted naman kayo na dial is idadial nyo lang yung 109 and then yung telepono ibigay nyo lang po sa magdadial sa inyo ng telepono. Okay, sige. Ganito gawin natin, kukuha na namin yung number na sinabi mo para maipakita rin natin sa graphics. Sherwin, maraming salamat. Yes, Dennis, yan pansamantala yung mga kaganapan at update. Yung ilan nga pala sa mga may kamag-anakan na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay na posibleng napahamak dito nga sa Grenfell Tower Fire, maaari kayong bumisita rin sa iba't ibang mga websites at webpages, especially dito rin sa atin sa webpage ng DZRH. Ilalabas natin itong mga telepono na ito para nga makita rin ng ating mga kababayan kung ano yung mga contact details na maaari nilang mapagtanungan kaugnay sa lagay o kondisyon ng kanilang mga mahal sa buhay sa London. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live tungkol dyan sa London Fire na yan, si Sherwin Bata Alfaro. Mga gusali sa Marawi, nabawi na po ng AFP. Nabawi na ng Armed Forces of the Philippines sa mga gusali na inukupa ng Maute Group. Kung bakit nahirapan ng kasundaluhan na bawiin ang mga matataas na gusali sa Marawi City at kung ilang lugar na lang ang hindi pa nila nababawi sa mga rebelding grupo. Alamin po natin yan sa report ni RH 48 Sheila Idubas. Nabawi na ng militar ang 8 matataas na gusali sa Marawi City na inukupa ng mga miyembro ng Maute Group. Batay sa pagtaya ng militar, malapit nang matapos ang gera sa lungsod. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, AFP Public Affairs Chief, maaari na nilang sabihin na nasa final stage ng operasyon sa Marawi matapos makuha ang kontrol sa 8 gusali na ginawang kuta ng Maute. Isa sa 8 building ay ginamit ng Maute na imbak ng armas at pwesto ng snipers at machine guns. Samantala, 4 pang barangay ang nananatiling hawak ng Maute Group at itinuturing na problematic areas ng militar. Sa press briefing, sinabi ni AFP spokesman Restituto Padilla, sa 76 na barangay sa Marawi City, 4 pa rin ang problematic areas dahil kontrolado pa rin ito ng teroristang grupo. We are now seeking to continue to clear Marawi in urban terrain operations that are being conducted, and this is where the problem lies. The military activities that are conducted in open terrains like jungle and jungles are a different story when it is compared to urban terrain. In an urban terrain where civilians are still currently trapped and may possibly be used as human shields or may be hit by crossfire, troops have to be very careful. Our rules of engagement are very different in urban terrain. We have to be very careful, we have to be very judicious, we have to be very deliberate so as to avoid hitting innocent lives. And this is where the slow process of liberating Marawi is currently happening. Of the 96 barangays of Marawi, 4 remain to be problematic areas where forces of the Maute ISIS-inspired or Daesh-inspired group still remains. Nagsimula ang gera sa Marawi noong May 23 at nagresulta sa pagkamatay ng 206 na miyembro ng Maute, 58 sundalo at pulis at 26 na sibilyan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Bakbakan sa Marawi, patuloy pa rin. Bagamat ilang lugar na lang ang natitirang hawak ng Maute Group, tumanggi pa rin ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng deadline kung kailan nila tuluyang malilinis ang Marawi City. Kung bakit hindi pa rin nagbibigay ng fixed date ang AFP. Alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Tumanggi ang AFP na magtakda ng deadline para maresolba ang krisis sa Marawi. Inamin ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na mahirap tansyahin kung kailan matatapos ang clearing operation laban sa Maute dahil prioridad ng militar ang kaligtasan ng mga sibilyan. Binigyang din ng general na bagamat target ng militar na madurog ang mga terorista ay pangunahing ding misyon na maiwasan ang civilian casualties sa mainitang pagtugis sa mga kalaban. Samantala, kinasuhan
inakusahan ng Department of Justice ng rebelyon ang 11 katao dahil sa madugong pagsalakay sa Marawi City. Kabilang sa mga akusado ang ina ng magkapatid na Mauti at ang dating alkalde ng syudad. Ang rebellion charges laban kina Ominta Romato Mauti o Farhana at dating Mayor Fahad Salik, gayon din sa siyam na iba pang respondents ay iniharap sa Misamis Oriental Regional Trial Court. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nakakita ng probable cause ang panel ng prosecutors para iugnay ang 11 katao sa marahas na pag-atake ng mga terorista sa Marawi City. Batay sa impormasyon, ang ina ni na Omar at Abdullah Mauti ang tumatayong advisor at financier ng grupo. Si Farhana ang unang asawa ni Kayamora Mauti na naaresto sa isang checkpoint sa Davao City noong June 6. Kasama si Farhana na naaresto sa Masyu, Lanao del Sur noong nakalipas na Biyernes ang 2 sugatang Mauti members at 7 kababaihan. Para sa MBC Network News, RH9 Sani Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, puntahan po natin ang Marawi. Bakbakan sa Marawi City. Tulad ng naibalita kanina, tuloy-tuloy pa rin. Andun ngayon live si RH24 Edmar Estabilio. Edmar, kumusta na dyan? Dennis, sa mga oras ay malakas na pagulan yung nararanasan namin dito sa Marawi City. At sa halos isang oras na itong umuulan, mga sandaling ito kung kaya't matigil yung malalakas na putukan mula pa kaninang umaga. Mga pagsabog at malalakas na putok ng baril mula dun sa Warson area nitong Marawi City. Yung aming naririnig mula pa kaninang umaga, pero nitong malakas na pagulan, medyo tumigil yung aming mga naririnig na pagputok sa Dennis sa mga oras na ito. Yung ang ginagawa pa rin ng militar ngayon sa mga oras na ito, yung clearing operation doon sa area. Pero ang kagandahan nito, kanina na po na naikutan natin yung Amay Tappat Medical Center dito sa Marawi City. Nagbukas na, tuloy-tuloy na yung kanilang operation, at balik na sa trabaho yung mga empleyado doon. Bagamat nagpapatuloy pa rin yung tuloy-tuloy na putukan at nakakarinig pa rin kami ng malalakas na bagsabog mula dito sa aming area, dito sa isang bahagi sa Marawi City, ay nagpapatuloy na dahil doon dinadala yung mga sibilyan na ililigtas, na may mga sugatan kasi at dadalhin mo na dito sa Lanao, dito sa may provincial dito medical center o dito sa health station ng Lanao del Sur at dadali naman doon sa may Amay Tappat Medical Center. So kanina, Dennis, merong pinaplano itong GPH MILF Peace Corridor, na sila kasi nagre-rescue. Sila yung mga buwis buhay para sumugod doon sa mga warson, para doon sa pagsagip doon sa yung mga naiibig sa bakbakan, mga sibilyan na tumatawag sa kanila mga kamag-anak na nandito na isang bahagi ng Capitol at sumusugod naman sila dito sa isang command center na itong GPH MALF. Ito yung tinatawag nilang JC Mac. At nandito sila dito yung pinaplano kung paano rescuehin yung mga sibilyan na Dennis na naladakip. So ang binabanggit, Dennis, yung ang tinatanong namin dito sa mga opisyal kung kailan matatapos itong mga gera dito, ay walang deadline yung AFP, walang makasagot, Pero ang itong tauhan ng local itong Lanao del Sur, yung mga opisyal ng Lanao del Sur, Dennis, ay nagsagawa na sila ng early recovery plan para dito sa Marawi City. Bagamat nagpapatuloy pa rin yung gera, pero pinababalik na yung mga department head doon sa kanilang mga trabaho at pag-usapan o dito sa Kapitolyo upang planuhin yung mga susunod na hakbang para na sa ganoon ay mapaghanda na. Ang sabi ng official dito na si Alontong Adjong Jr. sa yung tagapagsalita ng crisis management ng Kapitolyo, management crisis, ay kailangan daw wala daw dapat hindi raw sila pakaangkaan yung tinatawag na hindi naman daw sila dapat forever crisis mode. Dapat daw sila kumikilos na rin at magsagawa na ng pagkakilos nang sa karon ay magawa na yung mga recovery plan na tinatawag at naglaan na nga, mayroon nang inilabas na maglala ng pondo ang pamahalaan ng yung 10 bilyon para dito sa mga nawasak na mga ari-arian. Pero hindi niya tiyak kung sasapat itong mga to dahil hindi pa naman daw
na nabibilang o yung na-assess ng mga may-ari ng mga establishmento kung magkano yung nawasak na bahay o yung mga gusali nila. Baka naman ito hindi sa sapat, Dennis. Yun ang mga pinakahuling kulat pa rin dito sa Marawi City. May binabanggit ka kanina, Edmar, regarding doon sa pagbabalik sa trabaho. Saan yun? Sa Kapitolyo yun, no? May pakpak. Yung pagbabalik sa yung mga department head at pinababalik na, pinagre-report na dito sa Kapitolyo ng Plano del Sur. Oo. Kapitolyo saan yan? Sa Marawi? Marawi, dito. Sa Marawi? So ibig sabihin, ano ba yun? Na-assess na ba nila? Kung hindi ba nila kontrolado na ba? Parang ang AFP nga, hindi nga nasasabi kung... Wala pang pinabanggit na kontrolado din. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung pakbakan eh. Ang problema nga dito, yung pagre-rescue ay nagkakaroon ng yung rescue. Kasi hindi makapasok yung mga rescuer doon sa area. Dahil bantay sarado ng mga PNP. Kahit yung mga clearance ko sila na nanggagaling dito sa command center. Ito DPS NLF, na assist corridor. Sila yung nagbibigay kasi ng clearance na dito sa mga buhay ng mga rescuer, membro ng MILF. Pero pagdating doon sa mga checkpoint, talagang hindi sila pinapayagan. Yan ang nagkakaroon ng problema, Dennis. Kasi ang purpose naman kasi ng PNP dyan at saka Army, yung kaligtasan din ng mga rescuer. Tama. Pero may go signal yung dito sa command center, Dennis. Okay, maiba tayo ng konti, Edmar, ano? May mga balita kahapon na may mga dumadaan sa checkpoint tapos kinukwestiyon at ini-interrogate ng militar. Kumusta na itong mga ito, partikular yung mga bagong gupit? At tuloy-tuloy pa rin, Dennis, yung gano'n, mahigpit talaga. Kung galing ka ng Dennis, kung galing ka ng Marawi, palabas ka ng Iligan, patungo mo sa Cagayan de Oro, Dennis, palabas ka dapat na checkpoint yung madadaanan mo. Yes, At tinitignan talaga yung lalong-lalo na kung ikaw yung nakasakay sa bus, pabababain yung mga pasahero, titignan yung mga mukha nyo at hanapan ko ng ID. Medyo doon nagkakaroon ng problema. Pero yung may mga privado na masasakyan, kung ikaw naman kasi may mga Dennis may clearance na nanggagaling dito sa Capitol, kukuha ka ng clearance sa PNP, na pwede kang na ikaw ay galing dito sa Marawi at palabas ka ng Iligan. Dahil firmado yan ng official dito at kung wala kang firma yun at wala kang dala-dala, hindi ka pwedeng lumabas ng Marawi, Dennis. Papasok ng Marawi. Ganyan yung nangyayari ngayon. Okay, kumusta naman yung yung kahapon na ini-interrogate ng militar, lalong-lalo na yung mga lalaking bagong gupit? Nasaan na sila? Yung mga bagong gupit, Dennis. Wala tayong natatanggap na ganyang report, Dennis. Kung dyan kasi dito sa area natin, medyo paminsan-minsan, meron tayo napapanood dito ang dito sa television. Pero yung minsan may mga pagkakataon na dahil nga dito sa medyo malayong lugar ito at minsan may nagkakaroon ng problema sa signal, Dennis. Sa signal natin. Kaya hindi natin lahat monitor yan. Dahil ano rin yung ating galaw dito, medyo limitado rin. Hindi basta mga pumasok. I understand. Okay, maraming salamat, Edmar, at maraming salamat din sa mga videos na pinopost mo at pinapadala mo. Talagang very useful itong mga ito sa pag-i-inform natin mga kababayan natin. Nakapasok kasi ako dun sa loob, dun sa kahapon sa loob, kung pagkakataon na, para mag-post na yung mga video, bagamat medyo delikado, kailangan natin i-secure din yung area. At saka yung mga street, hindi po natin pwedeng banggitin yung mga street. Pero yung mga, kung ano yung action, yung mga pwesto ng yung mga kasundalohan natin, na nagbibigay ng seguridad sa atin, ay nandun sila talaga naman mga magigit na pulis na yan. At kasama natin din kahapon yung mga bumbero dahil may tunog dito, Dennis balita ko. May natunog. Kaya nakasama tayo dun sa bumbero, dun na tayo nakasakay. At nagiging kaibigan na rin natin dito yung mga rescuer na mga kapatid natin Muslim, mga mula sa MILF. Kaya sila yung kasama natin dito sa coverage dito sa Marawi City. Okay, maraming salamat, Edmar, at saka mag-ingat. Yes, Dennis, maraming salamat mula sa Marawi City. Yan ang DPRH News. Edmar Estabilio, Aris 24, naglilingkod sa pagbabalita. Okay, pasensya na kayo, medyo gumulo na yung linya ni Edmar, dahil we would understand na sila po ay nasa area ng gera. Maraming salamat. Nagbabalita ng live mula sa Marawi City, si RH24 Edmar Estabilio. Ito pa, mas lalong nagpapahirap sa mga kababayan din natin doon. Presyo ng bigas, sobrang mahal. Umabot na sa mahigit 200 piso kada kilo ang presyo ng isang commercial rice sa Marawi City. Kung bakit naging ganito kamahal ang presyo ng bigas kahit nagpaalala ang DTI na bawal ang overpricing sa Marawi.
Alamin natin sa report ni RH44, Bien Dacles. Pumalo na sa 225 pesos kada kilo ang presyo ng magandang bigas o well-milled rice sa Marawi City. Nangangahulugang tumaas ng 400% ang presyo ng Happy Meal well-milled rice sa Marawi na ang presyo kada isang sako ay umaabot sa 5,600 pesos. Naganap ang sobrang taas presyo ng bigas sa kabila ng price freeze na ipinatupad kasunod ng martial law na idiniklara ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Kinumpirma ng DTI ang sobrang pagtaas ng presyo ng bigas sa lungsod at ipinauubaya na nito sa Department of Agriculture na mag-imbestiga. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Dun sa mga mahilig kumain. Only Rice promo sa mga fast food chain at karinderya iminungkahing tanggalin na po. Sino po nagmungkahi? Si Senator Cynthia Villar. Alamin natin ang balita mula kay RH12, Manang Milky Rigunan. Dahil sa health at economic reasons, dapat itigil na ang mga unlimited o only rice promo sa mga restaurant, fast food, maging sa mga karinderya. Sa hearing ng Senate Committee on Agriculture, sinabi ni Senator Cynthia Villar, bukod sa dalang sakit ng sobrang pagkain ng kanin tulad ng diabetes, lumilitaw niya sa pag-aaral ng mga eksperto, umaabot sa 23 million pesos na halaga ng bigas ang nasasayang araw-araw. Inalimbawa ni Villar ang mga restaurant, fast food, maging mga karinderya na nag-aalok ng only rice na naaksaya lang dahil hindi naman masyadong nauubos ng kanilang customers ang sobra-sobrang serving ng kanin. Gate ni Villar, sa halip na only o extra rice, dapat masanay sa pagkain ng maraming gulay, gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa na hindi masyadong kumakain ng kanin. Ginawa ni Villar ang rekomendasyon sa harap ng plano ng gobyerno na mag-angkat na naman ng karagdagang supply bilang augmentation sa domestic supply. Sa pagdinig ng Senado, 12 million metric tons ang kailangang supply ng bigas sa loob ng isang taon, pero gate ni Villar, sobra-sobra din naman kasi ang inaangkat na bigas ng gobyerno, kaya marami ang nasasayang na supply. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Eto, bading. Patay ang isang bading matapos pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan sa Quezon City. Kung bakit ito tinarget ng mga sospek, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Idubas. Patay ang 36 na taong gulang na bading matapos pagbabarili ng mga nakabonet na armadong kalalakihan sa Lower Molave Street, Payatas B, Quezon City. Kinilala ang biktima na si Conrado Ponseca Jr., volleyball trainer na nakatayo sa isang burger stand ng pagbabarilin. Sa pahayag ng mga nakakita sa insidente, bumaba sa di naplakahang motorsiklo ang isa sa dalawang armadong sospek at ilang beses pinaputukan si Ponseca sa ulo at katawan. Lumalabas sa investigasyon na drug user si Ponseca na dati nang sumurrender sa isang city councilor. Inaalam pa ng QCPD kung ano ang motibo sa pagpatay sa isang bading sa Quezon City. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Napanood nyo na ho ba yung Wonder Woman? Kung napanood nyo na yung Wonder Woman, abay fan ka ni Wonder Woman. Paolo Ballesteros pinuri ni Gal Gadot sa kanyang Wonder Woman makeup transformation. Babalita si RH43, si Rocky. Nakatanggap ng pambabato ng bottled water si Justin Bieber sa concert nito sa Summer Burst Festival 2017 sa Stockholm sa Sweden. Sa isang video na lumabas, hiniling ng mga manonood na kantahin ito ang awiting Despacito, ngunit tumanggi ang singer. Bagamat medyo malabo ang sinasabi ni Justin sa nasabing video, ngunit ayon sa mga comment, tumatanggi umano ang singer na kantahin ang awiting Despacito ng live. Sinasabi umano ng singer na ang English lang alam niya at hindi
hindi na niya alam ang Spanish nito kung kaya't ayaw niya raw itong kantahin ng live. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. O yung kanina, yun yung balita tungkol kay Justin Bieber na hindi niya makanta, yung sarili niyang kanta. Yung kay Wonder Woman, mamaya na. Trending muna tayo. Huwag basta pong magtitiwala. Naranasan niyo na ba ang magpa-valet ng inyong sasakyan? Mag-ingat po sa aabutan po ninyo ng susi ng inyong sasakyan. Ay kahit kailan, di ko ginagawa ito. Dahil hindi nyo masasabi kung muli nyo pa ba ito makikita at maimamaneho. O kung kumpleto pa ang nilalaman ng inyong sasakyan pagbalik sa inyo ng sasakyan ninyo. Tulad na lang na naranasan ng lalaking nagpa-ship ng kanyang sasakyan via Roro at nabiktima ng mismong empleyado nito. Ano ang buong nangyari? Ito, panoorin mabuti sa report ni RH44 Bien Dacles. Huli sa akto ng pangangalkal ng gamit at pagnanakaw ang isang empleyado ng Manila North Harbor Port Incorporated o MNHPI sa loob ng isang sasakyang ipinaship sa pamagitan ng Super Shuttle Ferry 10. Ayon sa post ng isang Vard Lawrence, may-ari ng sasakyan at nabiktima ng naturang empleyado ng MNHPI, May 30 ng taong kasalukuyan nang ipaship niya ang kanyang sasakyan at ipaubaya ang kanyang susi sa naturang empleyado upang maayos na maipasok sa Roro. Dahil kampanting magiging maayos ang lahat, binigyan pa umano ni Lawrence ng tip ang naturang empleyado. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hinalungkat na pala ng naturang empleyado ang kanyang mga gamit at pinag-interesan pa ang mga barya niyang tig-5 at 10 piso. Mabuti na lamang at nakabukas ang kanyang dashcam kaya't nakunan ang buong pangyayari at malinaw ring namukaan ang empleyadong sangkot sa naturang pagnanakaw. Hindi pa nakontento sa ikalawang pagkakataon, nagbakasakali pa umanong maghanap muli ng makukuhang gamit ang lalaki. Ngunit agad umano nitong inangat ang anggulo ng dashcam matapos na makitang naka-on ito. Samantala, matapos na maipost ang nakunang video ng dashcam sa social media, agad umabot sa pamunuan ng Super Shuttle Ferry at MNHPI ang insidente, kung saan agad rin namang umaksyon ng mga ito at agad na inilagay sa preventive suspension ang naturang empleyado habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Agad ring humingi ng paumanhin ang pamunuan ng dalawang kumpanya sa biktima dahil sa naturang insidente. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Wagi na naman ang mga Noipi o Pinoy. Ito'y matapos na magtagumpay na makapag-uwi ng ang delegasyon ng bansa ng 2 medalya. Matapos talunin ng nasa mahigit 50 bansang kalahok sa isang international skills competition. Ano-ano mga kanilang mga naipanalong kategorya? Alamin po natin sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Tagumpay ang Pilipinas matapos lumahok sa kauna-unahang International Skills Competition na hinost ng bansang China nito lamang nakaraang June 5 to 7. Nauwi ng delegasyon ng bansa ang 2 medalya matapos na magkampiyon sa larangan ng IT Software Solution for Business si Joven Hayagan, habang third placer naman si Jalani Dimakiling sa Web Design Development. 53 bansa kabilang ang Pilipinas sa mga naglaban-laban sa tinaguriang Skills Olympics sa China na inorganisa ng Ministry of Human Resources and Social Security ng Shanghai at Jiangsu Provincial Government, kung saan todo ang ibinigay na suporta ng Technical Skills Development Authority para sa mga pambato ng bansa. At yan ang ating good news para sa MBC Network News. Ako naman si RH9 Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik.
Tanong, ginaya nga ba? Naging kontrobersyal ang launching ng bagong ad campaign ng Department of Tourism matapos mapansin ng ilang netizen na kapareho sa 2016 tourism ad campaign ng South Africa ang gawang advertisement ng Macan World Group Philippines. Isa lang ang lumalabas dito, mas magaling mag-research ng mga netizen kaysa sa mga taga-Macan. Pero marin itong itinanggi ng ad agency at sinabing original nilang concept ang nasabing ad. Pero alam niyo ba kung ano-ano ang mga kontrobersyal na slogan ng Department of Tourism? Alamin natin yan sa Alamba News Report ni Arisha 49 Rita Salonga. Naglabas na ng bagong promotion ng material ang Department of Tourism na may tagline na Experience the Philippines. Ngunit hindi pa man ito nagiging viral sa social media ay may kontrobersiya na ito nakaakibat sa kanya. Para kay Senador J.B. Ejercito, mas mainam na panatilihin na lang ang It's More Fun in the Philippines dahil tumatak na ito sa isipan ng mga tao. Maliban sa hindi gaanong pansinin ang bagong slogan ay tila inaakusahan pa ngayon ng Department of Tourism na nanggagaya lamang dahil sa may nauna na daw na gumamit ng konsepto ng Experience the Philippines. Ayon sa ilang mga netizen, kahawig lamang daw ito ng video ng South Africa na ipinalabas noong nakaraang taon. Hindi ito unang pagkakataon na nabash ang DOT sa kanilang tourism campaign. Naaalala niyo pa ba ang ilan sa mga ito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Mahilig ka ba sa pancake? Present. Pwes, magugustuhan ko. Magugustuhan mo at ako. Ayun, yung discovery natin ngayon. Lalo na doon sa mga naiinis kapag nagluluto ng pancake. Hindi, madali lang naman magluto nun. Dahil minsan ay makalat ito na imbento na ang Flippin' Fantastic. Kung ano ito at paano ito makakatulong sa ating mga pancake lovers, alamin natin sa report ni RH44, Viendacles. Do you love pancakes? Or your children love it? Well, you can cook pancake as easy as ABC with the Fun Flipping Fantastic. Ito ang pinakamabilis at pinakanakatutuwang paraan ng paggawa ng mga pancake every time you want to make one for your loved ones or for yourself. Sa Flippin' Fantastic, maaari kang gumawa ng pancakes ng maramihan at the same time ng walang kalat. Paano ito gawin? Well, napakadali lamang. Ilagay lang sa preheated pan ang Flippin' Fantastic. Lagyan ang loob nito ng batter and let them cook until golden brown. At ito pa, napakadali nitong baliktarin nang hindi ka napapaso ng mainit na pan dahil may hawakan sa dalawang dulo ng Flippin' Fantastic. Kung kaya't madali mo itong maipi-flip. Ang sikreto, ito'y dahil sa non-stick silicone ring. Ang side nito holds the batter para sa perfect shape at para sa pantay na pagkaluto ng mixture, habang ang flat bottom ring naman ang siyang sumusuporta, kung kaya't perfect ang kalalabasan ng iyong pancake. Ito pa ang maganda sa Flippin' Fantastic. Hindi lamang ito para sa batter, kundi maging sa eggs, omelets, hash browns, at marami pang iba. At yan ang ating news coverage. RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Nagpalitan ng last-second baskets ang Star Hotshot at San Miguel Beermen, pero sa huli ang San Miguel Beermen ang nanaig dahil sa game-winning 3-pointer ni Marshall Lassiter para sa Game 3 ng serye. Habang nakadikit pa ang laro sa 108 all, nakakuha ng second shot opportunity ang Star mula sa miss shot ni Gio Halalon. Natapik out of bounds ang bola kaya nakagawa ng inbound play ang Star para kay Ricardo Ratcliffe na pinostehan si Charles Rhodes at ginamit ang hook shot para makuha ang kanyang ika-44 na point sa larong ito at mabigyan ng 110-108 lead ang Star. Pero mahigit 13 seconds pa ang natira sa laro, sapat na oras para makagawa ng play ang San Miguel Beermen
mula sa timeout na tinawag ni Coach Leo Austria. Mula sa inbounds play nakuha ni Chris Ross ang bola at umatake agad sa drive. Hindi pumasok ang kanyang layup pero sa SMB pa rin napunta ang tapik ng bola. Napunta kay Marshall Lassiter ang bola at tinira ito agad mula sa labas ng 3-point arc. Bumanda sa backboard ang bola at pumasok sa ring para ibalik ang kalamangan sa SMB sa 111 to 110. May isang segundo pang natira sa laro pero wala nang timeout ang Star kaya hinagis na lang ni Rafi Rivas ang bola para tapusin ang laro. Kaagad namang sinugod ng SMB bench si Marshall Lassiter dahil sa kanyang game-winning shot. Sa press room, inihalin tulad ni Coach Leo Austria kay Stephen Curry ang game winner ni Marshall na ikinagalak naman ng SMB sharpshooter dahil idol niya ito. Sa kasawayang palad, nasayang lang ang 44-point performance ni Ricardo Ratcliffe para sa Star Hotshots. Dahil sa larong ito, isang panalo na lang ang kailangan ng San Miguel Beermen para makapasok sa finals ng PBA Commissioner's Cup. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Mismong ang gumanap na Wonder Woman na si Gal Gadot ang pumuri sa naging Wonder Woman makeup transformation ni Paolo. Ipinost pa ni Gal sa kanyang mga social media account na Facebook at Twitter ang video ng makeup transformation ni Paolo at itinag pa nito ang TV host actor. Sa kanyang caption, napawaw ang Israeli-born former beauty queen turned actress kung saan nakakabilib umano ang ginawa ni Paolo at sa kanito sinabi ang katagang bravo at nilagyan ng hashtag na #Wonder Woman. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para naman po sa ating lagay ng ating panahon, fair weather o maaliwalas kayang panahon ang ating aasahan ngayong araw? O makakaranas na naman ba tayo ng ilang biglaang isolated thunderstorms? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapulungan mula kay Eunice Huntayas, straight from Panahon TV. Eunice? Magandang araw, Pilipinas! Naka-monsoon break pa rin tayo at ayon pa nga sa Pag-asa, magpapatuloy itong pangkalahatang maaliwalas na panahon hanggang sa weekend. Pero ngayong araw, dalawang weather systems yung umiiral sa ating bansa. Alamin natin ito batay sa weather forecast ng Pag-asa. Asahan pa rin ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon na dadalhin ng ridge of high pressure area sa Luzon pati na rin sa Visayas. Pero paghandaan ang mga pag-ulan na dadalhin ng intertropical convergent zone sa Southern Mindanao. Sa mga susunod na oras, mararanasan ang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at mga pulu-pulong pagkidlat at pagkulog sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM at pati na rin sa Soc-Sargen. Samantala, ang Metro Manila at ang titirang bahagi ng bansa ay patuloy na makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon pero maging handa pa rin sa mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Dahil umiiral itong intertropical convergent zone, asahan ng mga pag-ulan na dadalhin ito. Pero ano nga ba ang ITCZ? Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Eunice Huntayas para sa Panahon TV. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Isang kababasok lang pong balita, reporter ng Australian Broadcasting Corporation na si Adam Harvey na nagko-cover po sa Marawi City,
tinamaan po ng ligaw na bala. Ayon po yan kay RH24 Edmar Estabilio. Ulitin lang po natin. Reporter ng Australian Broadcasting Corporation na si Adam Harvey na nagko-cover po dyan sa Marawi City. Yung nangyayari po dyan sa Marawi City, tinamaan po siya ng ligaw na bala. Antabayanan niyo po ang mga detalye ng breaking news na yan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Huwebes sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.